Welcome uli sa ating Morning Revival Preview. So ang ating schedule ngayon ay week 4, Wednesday. Meron tayo dito yung dalawang verses. Babasahin ko na. Mark 4:39 at Ephesians 6:12. And having awoken, he rebuked the wind and said to the sea, "Be silent, be still." And the wind ceased, and there was a great calm. Yung Ephesians 6:12 naman, sabi rito, "For our wrestling is not against blood and flesh, but against the rulers, against the authorities, against the world rulers of this darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenlies." Amen. Yung unang verse, mapapansin niyo dito, ito ay nangyari nung ang Panginoon ay nasa bangka kasama ng kanyang mga disipulo na kung saan nagkaroon ng unos, malakas na hangin, nagkaroon ng alon, no, at nalagay sa peligro ang buhay nila. At sa pagkakataon na yan, pinagwikaan ng Panginoon ang hangin at ang dagat. Sabi niya, "Be silent, be still." At sumunod naman sa kanya. Nagkaroon ng kapayapaan. Itong bagay na ito, merong kakatwa. Sabi rito, pinagwikaan niya yung hangin at yung dagat. Kasi madalas, pag sinabi natin pinagwiwikaan, ang pinagwiwikaan natin, yung mga bagay na mayroong personalidad. Katulad ng tao. Siyempre, ang tao pwede mong pagwikaan. May personalidad yan eh. Ang hayop minsan, pwede rin. Pagwikaan mo yan, pagalitan mo. Kasi meron niyang personalidad. Pero, ang paggalitan mo yung hangin at yung dagat, parang kakatwa, di ba? Ano ba, ang lamesa, hindi mo pinagwiwikaan yan. Dahil yan ay walang personalidad. Pero dito, alam nyo, may mga bagay na hindi natin nakikita ng mata. Sa likuran ng malakas na hangin, no, sa mga alon na nagkaroon yung dagat. No, ang ibig sabihin nito, sa likuran ng alon ng malakas na hangin, merong mga gumagawa, no, at naniniwala tayo nandiyan ang kaaway, no, na naglumikha ng ganyang mga bagay. Kaya nung pinagalitan niya yung hangin, pinagalitan niya yung dagat, kung tutusin, itong kanyang pagwiwika ay hindi naman direkta sa hangin at sa dagat, kundi doon sa mga nagsanhi ng mga ganitong bagay. Sino yan? Yan ay ang mga masasamang espiritu, ang mga demonyo sa karagatan. Kaya tayo, maraming bagay na hindi natin nakikita. Pero hindi yan makakaligtas, hindi yan makakalampas sa paningin ng Panginoon. Alam niya yan. Kaya napakabuti na ang Panginoon lagi nating kasama. Siya ang nakakakita at nakakaalam sa mga bagay na yan. At madalas yung mga hindi natin nakikita, no, tinuturo sa atin ng Panginoon, binibigyan niya tayo ng damdamin, binibigyan niya tayo ng karunungan, no, kung paano makibaka sa mga ganitong bagay. Kaya ito ay isang magandang eksena na nagpapakita sa atin, no, kung paano ang masamang isa ay gumagawa sa kapaligiran natin. At kung paano ang Panginoon ang ating proteksyon. Sa Efeso 6:12 sabi rito, ang ating pakikibaka ay hindi laban sa dugo at laman. No, kasi kung ang pakikibaka natin ay laban sa dugo at sa laman, makikita mo yung kalaban mo, di ba? Makikita mo. Pero pag ang kalaban mo
no, ay mga bagay ng principalities, hindi natin nakikita yan. Ang Panginoon lang ang nakakakita niyan. Kaya sabi niya, ang ating pakikibaka ay laban sa mga pamunuan, laban sa mga otoridad, laban sa mga makasanlibutang kapamahalaan ng kadiliman, laban sa mga espiritual na puwersa, laban sa masamang isa na nasa himpapawid. So yan yung gera. Yan yung digmaan ngayon. No, kaya ito yung ating labanan ngayon, no, na kailangan naiintindihan mo. Kasi pag hindi mo naiintindihan itong labanan na ito, mahirap kang magwagi. Kasi sanay tayo sa labanan ng dugo at laman. Yung mga labanan na nakikita, naririnig. No, pero ito, kakaibang gera to. No, kaya ito ay spiritual na pakikibaka na hinahantad sa atin ng Panginoon upang sa ganon ay matuto tayo. No, kung wala ang Panginoon, wala ang salita, hindi natin alam itong mga bagay na ito. Kaya maraming tao, dahil wala silang salita, nako, no, kayang-kaya silang paikutin ng masamang isa. Kasi wala silang salita hindi nila alam. No, ang labanan na ito ay spiritual na labanan. Bisa kala nila ang kalaban nila ay asawa nila Hindi nila alam. Sa likuran niyan ay merong masamang isa na gumagawa, hindi yung asawa mong kalaban mo. Amen. Magbabasa na ako. Mark 4 is a wonderful chapter concerned with the seed, the gene of the kingdom and its full development. Perhaps you are wondering how the last part of chapter 4 fits in with 4:1 to 34, in which we have the parables of the kingdom. Amen. So sabi niya, yung kaharian ay isang binhi, gene yan no, na lumalaganap, no, at nagdi-develop. At syempre, ang kaharian nagsimula sa Panginoon. No, siya yung mismong kaharian at siya yung seed ng kaharian. Nung dumating siya, dumating yung kaharian. No, at itong kaharian na ito, no, bilang binhi na sumasagisag sa Panginoon, ay nag-develop siya. Ibig sabihin, lumaki siya, lumawak siya. No, at ang kanyang spear ay ang spirito, sapagkat ang Panginoon ay napasukdol at naging spirito. So, yan yung kaharian. Ang kaharian, mga kapatid, ay hindi lugar, hindi physical ito. Kasi yung iba, pag sinabi mong kaharian, kaharian ng Diyos, ang nasa isip nila, ito ay isang lugar. Naku, marami mga bulaklak, parang, yung grande ang itsura. Kasi tayo ay sanay sa mga kaharian na ganyan, mga physical, may palasyo, meron kung ano-anong eksena. Yan yung nasa isip ng tao pag sinabing kaharian. At yung iba nga nag-iisip pupunta ako sa kaharian, yan yung kalangitan, o baka maraming mansion. Hindi ganyan. Ang kaharian ay binhi ng buhay na dumating, no, na walang iba kung hindi ang Panginoon. So yan yung kaharian. At siya ay nag-develop. Kaya kailangan ng tao talaga ng ng pananaw ayon sa salita. Kasi ang mga bagay na spiritual ay mahiwaga. First, Mark 4 speaks concerning the kingdom of God. Then immediately, after the record of the kingdom, there is a record of rebellion. Verse 37 says that a great windstorm arose and the waves beat into the boat. This is a picture of rebellion. So sa Mark 4, una dyan, nag-umpisa siya sa pagsasalita tungkol sa kaharian. Okay. At pagkatapos na binigay sa atin ang talaan ng pagsasalita tungkol sa kaharian, nagkaroon ng rebellion. Rebellion. Ibig sabihin,
pagsasalungat, no, nagkaroon ng ganyang incident. At itong rebellion na ito ay nilalarawan nung unos na nangyari sa karagatan, nung ang Panginoon ay nandoon sa bangka kasama ang kanya mga disipulo. Ang ibig sabihin, nandyan yung pagre-rebelde na mga pamunuan, mga spiritual na autoridad na nasa himpapawid na sa karagatan, hindi nakikita. Umalsa sila. No? At sila ay gumawa ng mga panggugulo. Kaya yung hangin doon, yung hangin, hindi lang hangin yun. No, yun ay gawa ng masamang isa, yung alon doon na humahampas doon sa boat, doon sa bangkang sinasakyan nila, na naglagay sa peligro sa buhay ng Panginoon at ang mga disipulo. Gawa yun ng mga demonyo sa karagatan. So, ganoon. Talagang mga killer itong mga kalaban natin. Kung hindi tayo maingat, no, yan ay mga gumagawa, nilalagay tayo sa peligro. Hindi yan basta aksidente. Kaya, minsan, pag tayo yung nagbibiyahe, kailangan marami tayong prayer. Kasi pwede tayo malagay sa peligro dahil sa gawa ng masamang isa. Kaya ako lagi kong tinuturo sa mga kapatid, pag lumalabas kayo, nagbibiyahe kayo, kailangan marami kayong prayer. Ingatan tayo ng Panginoon. No? At gawin niyang maaliwalas yung ating mga paglalakbay. Katulad ko, lagi akong lumalabas, mga long trip, naglalakbay ako. At sa sasakyan pa lang, marami kaming prayer. Kasi minsan kung ano-ano pwede mga mangyari dyan na hindi mo inaasahan. Pwede kang maabala, traffic, magkaroon ng mga aksidente, masira yung sasakyan mo. No, lahat ng ito, kailangan ng maraming panalangin. Kasi kung tutusin, wala namang aksidente. Lahat ng mga gulo na pwede mangyari, gawa ng masamang isa. No, pero salamat sa Panginoon, yung Panginoon natin, kaya niyang pagwikaan, no, at hawiin ang mga sagabal sa ating landas. Hawiin yan. No, itali ang masamang isa. Itabi ang mga plano nila. So, kailangan natin ng proteksyon ng Panginoon. Amen. Satan has not only a house, but also a kingdom. His house is a house of sin. Amen. And his kingdom is the kingdom of darkness. Sinners belong both to Satan's house and to his kingdom. The demons belong to his kingdom and possess people for his kingdom. O ito, may pagsasalarawan dito tungkol sa kaharian. Yung kaharian ni Satanas, isang kaharian, isang bahay din yan. At tinatawag siyang sambahayan ng kasalanan kasi ang mga bihag niya ay ang mga makasalanan. O, kaya yan ay merong tahanan ng mga makasalanan. No? At ang kanyang kaharian, tinatawag na kaharian ng kadiliman. Alam niyo ba kung bakit tinatawag na kaharian ng kadiliman? Kasi yung mga makasalanan, nasa kadiliman yan. Wala silang liwanag, hindi nila naiintindihan ang mga spiritual na bagay. Sila ay nililinlang ng kaaway, binubulag. Una, para hindi makakita ng katotohanan. Diba? Katulad nung sinasabi ko, si Jesus hindi daw Diyos. Yan ay isang kabulagan na nilagay ni Satanas upang hindi nila makita kung sino ang Panginoon. No, kaya siya ay isang kaharian ng kadiliman. Mga tao sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kala nila Diyos yun. Yan ay pagiging bulag na hindi makilala ang totoong Diyos. Diba? Ganyan din tayo noon bago tayo nadala sa liwanag. Ang dami mga bagay na bulag tayo.
Naniniwala tayo sa mga pamahiin. Kala natin totoo yun. Yan ay kabulagan. Diba? Yung nakaraan, kala natin yung mga namatay, bumabalik pa. May multo ko no. Actually, hindi naman multo yan. Yan ay gawa ng masamang isa. Kung ano-ano na aamoy mo, nararamdaman mo. Naku, bumalik si Lolo. Naku, dinalaw ako ni Lola. Kaya, pag wala kang katotohanan, ang dami mga ganyang mga paniniwala. Pero lahat yan gawa ng masamang isa. Kaya, ang kanyang kaharian ay kaharian ng kadiliman. No? At ang kaharian ng Panginoon ay kaharian ng liwanag. Nung nadala ka dyan, nagliwanag, naintindihan mo lahat. Ang Diyos pala, Espiritu pala siya. Ito, Espiritu. Hindi nakikita pero totoo. Diba? Sa John 4:24, God is a Spirit. Hindi siya material. Kaya naligtas ka tuloy mula sa kakaluhod sa mga material na bagay. Diba? Dati-dati yung mga material na bagay, yung nilalagyan pa ng mga kung ano-anong ahin. Pati litrato nung namatay, inaahinan ng mga pagkain. Huwag mong gawin yan. Yan ay isang karumal-dumal sa mata ng Panginoon. Kasi yung mga ganyan, pagsambayan sa Diyos-Diyosan, sa mga lumang tipan eh. Di ba sa lumang tipan, inaahinan nila yung mga larawan. Kung ano-ano mga nilalagay. Sabi ng Biblia, ang iniahin mo sa Diyos-Diyosan ay iniahin mo sa demonyo. Nang ibig sabihin, sa likuran ng mga Diyos-Diyosan ay demonyo. Kaya pag wala kang liwanag, kung ano-ano mga ginagawa mo sa buhay mo. Amen. Salamat sa Panginoon. Nilabas tayo sa kaharian ng kadiliman. Satan is the ruler of these worlds and the ruler of the authorities of the air. And he has his authority and his angels who are his subordinates as rulers, authorities, and world rulers of this darkness. Hence, Satan has his kingdom, the authority of darkness. Alam mo si Satanas, okay? Meron siya mga follower. Ito yung mga fallen angels na nagrebelde rin sa Diyos. Sabi ng Biblia, ito ay 1/3 of the angels, kaya madami ito. Hindi mo siya kayang bilangin. Marami yan. At itong mga anghel na ito yung mga naging masasamang espiritu na nasa himpapawid. Yan yung Air Force ni Satanas. Sa himpapawid Air Force. At yun naman mga demons, ito naman yung mga creatures nung araw. Bago pa nilikha ang tao, meron mga naunang creatures kasi. Kaya yung mga scientists, pag naghukay sila, nakakakita sila ng mga fossils na mga nabuhay nung mga millions of years. At mga namatay na yan kasi nilagay ng Diyos yung sangkalupaan sa ilalim ng tubig. At yung mga creature na yan, may mga espiritu kasi yan eh. Nung mamatay yung kanilang katawan, yung espiritu nila hindi namatay, naging demons yan. Yung iba ay nasa dagat, yung iba ay nasa sangkalupaan. Kaya si Satanas, meron siya navy, mga nasa dagat. Yan yung nagsanhi ng alon. At yun naman mga nasa lupa, yan yung kanyang mga army. Naku, nasa himpapawid, nasa dagat, nasa lupa. Ang kanyang kampon, siya yung pinuno. At ito ang bumubuo sa kanyang kaharian. Plus pa, yung mga sinners na hindi pa napapalaya, na nasa loob ng kanyang bahay ngayon. Ang dami niyan, mga makasalanan na nasa ilalim ng kanyang kapamahalaan. Kaya yung mga iba dyan, na mga sinners, sila yung mga pamunuan ngayon sa mundo, mga presidente, mga prime minister, na naghahasik ng lagim sa ibabaw ng lupa. Kaya maraming digmaan eh. Kaya kasi yung mga makasalanan,
na mga iba, sila yung mga nasa world powers. Tapos si Satanas, pinaghaharian din niya yung sanlibutan. Yung sanlibutan ngayon. No? At mga bagay sa sanlibutan na ginawa niyang isang sistema, pinaganda niya, ginawa niyang sistema, upang sa ganun, gamitin din niya upang ilayo ang tao mula sa Diyos. Mahulog sila sa mga makasanlibutang bagay, mga aliwan, okay, makarelihyosong sanlibutan, mga material world. Naku, ang lawak niyan, ang laki niyan. Kaya yan yung bumubuo sa kaharian ni Satanas ngayon. Sipin niyo. Ay, kaya may digmaan dito. Kaya kailangan naiintindihan natin na ang ating digmaan, ang ating labanan bilang mga believer ay hindi laman at dugo, kung hindi spiritual na labanan ito. Amen. Immediately, after the slave Savior spoke a strong word on the kingdom of God, he said to his disciples, "Let us go over to the other side." The rebel, Satan, then used his angels in the air and his demons in the water to stir up rebellion. Because of this, there arose a great windstorm, and the waves beat into the boat, so that the boat was already beginning to fill up. This storm made it very difficult for the boat carrying the Lord and his disciples to cross the sea. Sabi ng Panginoon kasi sa mga disipulo niya, pupunta tayo doon sa kabilang ibayo, doon sa kabilang island. Kaya sumakay sila ng bangka. At habang sila ay naglalayag, alam nyo kasi, alam ng mga demons na ang intention ng Panginoon ay upang palayasin yung demonyo doon sa kabilang ibayo. Ganun yun eh. Alam niya yun. No? Kaya, inutusan niya yung kanyang mga angel sa kalangitan, lumikha ng malakas na hangin. At yung hangin, tumama doon sa dagat, at yung mga demons naman, lumikha ng malalaking alon. No? At binabangga nila yung boat at pinupuno nila ng tubig para lumubog. Yan ay rebellion. Kaya ngayon, naintindihan natin, bakit pinagwikaan ng Panginoon yung hangin at yung dagat? Kasi gumagawa doon yung kanyang mga kalaban. Yung Air Force, saka yung Navy ni Satanas, gumagawa doon. Gusto nilang ilubog yung bangka para mamatay yung mga disipulo kasama ang Panginoon. Pero ang Panginoon, alam niya yan. Hindi yan makakaligtas. Yung mga disipulo niya, natakot. Alam mo yung mga sanay yan sa dagat. Pero talaga nagpanik sila. Hindi sila, alam nila na napakadelikado yung sitwasyon na yan. Kaya pero ang Panginoon kalmado, medyo natutulog-tulog lang doon. Kasi yung kapangyarihan nasa kanya eh. Wala naman lahat yan eh. Ang kailangan lang niya magsalita. Supil na lahat yan. Kaya yun yung rebellion. Kaya ngayon naiintindihan na natin. Naiintindihan natin kung ano nangyayari. Kaya sabi ng Panginoon, mag-pray kayo. Utusan ninyo ang Panginoon nyo na talian si Satanas. Supilin ang mga masasamang isa. Palayasin ang mga demonyo sa pamamagitan ng Espiritu. Ang Espiritu, kaya binigay niya yung Espiritu sa atin eh. Di ba? Binigay niya yan. Yan ang ating kapangyarihan. Kaya yung mga nagpapalayas ng demonyo, pinapalayas nila sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon. Kasi ang Espiritu, ang pangalan ng Espiritong nagbibigay ng buhay ay ang pangalan ng Panginoon. Kaya, malinaw tayo sa mga bagay na ito.
Alam nyo kasi lahat alam din ng mga masasamang espiritu eh. Alam nila yung intention natin. Maski itong kung nagpe-fellowship tayo, gumagawa tayo ng mga plano, nakikinig yung mga yan. Kala ninyo hindi nila alam yan. Yung mga service meeting natin sa church, yung mga plano natin, alam nila lahat yan. Kaya eksakto yung mga ginagawa nila. Pag lalabas ka, alam nila lalabas ka. Magbibiyahe ka, alam nila yan. Kumisan, pag hindi tayo maingat, magsiset sila ng mga yung mga delikadong sitwasyon para sa atin. Kaya, manalangin tayo palagi, pag-ingatan tayo ng Panginoon. Kasi, alam ng kaaway, gagamitin tayo ng Panginoon para sa kaharian. Kaya kuminsan yung buhay natin nasa danger, mag-pray tayo, ipanalangin natin yung mga kapatid, mga mahal natin sa buhay, na ingatan ng Panginoon. Sa panahon na ito. May isang pangyayari nga eh. Matagal na yan, hindi ko na inabutan. Isang co-worker na talagang nagmamahal sa Panginoon. Alam niyo ba yun? Nagkaroon ng isang airplane crash, nasama siya ron. At yung mga ibang co-worker, bata pa, na-i-stroke, nawawala. Diba? So, si Satanas ay isang murderer, sabi ng Panginoon. Isang murderer yan eh. Kaya yung kulay ng dragon sa Revelation, naging pula eh. Sabi niya, yan yung dugo ng mga banal na dinaloy niya. Kaya mga kapatid, itong pakikibakang ito ay laban sa isa na hindi natin nakikita. Amen. While the disciples were following him, the slave savior as a man with divine authority controlled the storm that threatened them. Kaya ng Panginoong kontrolin yung bagyo na nagbabanta sa buhay ng mga disipulo. Amen. The slave savior rebuked the wind and commanded the sea to be still, because in the wind there were the fallen angels of Satan. And in the sea were the demons, the fallen angels in the air, and the demons in the water collaborated to frustrate the slave savior from going to the other side of the sea, because they knew that he would cast out the demons there. Yan na, so, si Lord, alam niya lahat yan. Yung mga demons, alam din nila yung intention ng Panginoon. Pero yung mga disciple, wala silang alam. Wala silang alam. Ang alam lang nila, yung mga bagay na nakikita ng mata nila. Yung unos, yung alon nakikita nila, natatakot sila. Kasi hindi nila alam yung labanan noon na ganyan pala. Di ba? Kaya sabi nga ng Panginoon sa kanila, little faith, you men of little faith. Kasi nagpanik sila eh. Ibig sabihin ng Panginoon, wala kayong pananampalataya. Sabi ng Panginoon, pupunta tayo doon. Word yan eh. Dapat pinaniwalaan nila yan. At kung may mga ganyan, dapat nag-pray sila na may pananampalataya. Pero naunahan sila ng takot. Minsan ganyan din tayo. Kaya maganda itong mga lesson na ito, maganda itong mga word na ito, nakakadagdag sa atin ng liwanag at kaalaman tungkol sa labanan na ito. Now we can see that in chapter 4, the Lord spoke concerning the kingdom. And in chapter 5, He carried out the kingdom through the casting out of demons. Amen. So nagsalita siya tungkol sa kaharian. Isinagawa niya ang kaharian sa pamamagitan ng pagpapalayas ng mga demonyo. Between the word concerning the kingdom and the carrying out of the kingdom, there is the incident of the stormy sea. After the Lord rebuked the wind and spoke to the sea, the wind ceased, and there was a great calm, for the rebellion of the evil angels in the air and the demons in the water was subdued. Therefore, in 4:35
to 41, we see the kingdom as the power to subdue rebellion. Ano makakasubdue sa rebellion? The kingdom of God. Kailan tayo may protection? Kung tayo ay nasa loob ng kaharian. Kailan tayo gagamitin ng Panginoon? Upang tuusin, upang supilin ang kaharian ni Satanas at ang kanyang mga pagre-rebelde. Kung tayo ay nasa loob ng kaharian, nabubuhay sa loob ng kaharian, sinasagawa ang kaharian sa pamamagitan ng Espiritu, na kung saan sinabi sa atin, ang kaharian ng Diyos ay hindi eating and drinking, kundi siya ay katwiran, kapayapaan, pag-ibig sa loob ng Espiritu, pagtatamasa sa loob ng Espiritu. Sa loob ng Espiritu, merong katwiran, merong pag-ibig, merong kapayapaan, at merong kasiyahan. Yan ang kaharian ng ating Diyos. Hindi siya physical. Kailangan nabubuhay ka sa Espiritu. Hindi yan love feast. May love feast ba? Pupunta tayo. Hindi yan ang kaharian. Dagdag lang yan para hindi tayo magutom. Pero ang kaharian, yung Espiritu na pinamumuhay natin. At mula dyan, nakakapaglingkod tayo. Mula dyan, may protection tayo. Mula dyan, meron tayong autoridad. Mula dyan, meron tayong katwiran, kabanalan, kapayapaan, pag-ibig sa isa't isa, pagtatamasa. Yan ang kaharian at yan ang pamumuhay dapat natin. Amen. Amen. Between the word concerning the kingdom and the carrying out of the kingdom, there is the incident of the stormy sea. So after the Lord rebuked the wind and spoke to the sea, the wind ceased and there was a great calm. For the rebellion of the evil angels in the air, the demons in the water, was subdued. So ibig sabihin, sa labas ng kaharian, nagkakaroon ng mga ganyan. Pero sa loob ng kaharian, merong pagsupil, merong pagkalma, ang masamang isa. The sequence in this chapter is significant. Immediately after the unveiling of the kingdom, we have the subduing of the rebellion. This is for the carrying out of the kingdom of God. Gagamitin ng Diyos ang kanyang kaharian upang patalsikin ang kaharian ni Satanas. Supilin ang mga rebellion na ginagawa niya. Itatag ang kaharian para maipalaganap ang paghahari, pamumuno ni Kristo bilang hari. At tayong lahat ng mga nasa loob ng kaharian, dapat ibinubuhay natin ang kaharian. Amen. Salamat, Panginoon, na sa pamamagitan ng kaharian, sinusupil mo ang pagre-rebelde, ang mga rebelyon na sanhi ng mga masamang isa, sanhi ng kanyang mga anghel, mga demonyo at kampon. Panginoon, salamat dinala mo kami sa loob ng kaharian upang dito, Panginoon, maisagawa mo ang iyong kapamahalaan. Nawa kami manatili dito, buhay namin at maging pamumuhay namin ang kaharian sa pamamagitan ng pag-iensayo ng aming Espiritu. Amen.